Kapag ang puso at diwa natin ay nakatuon lamang sa mga bagay na lumilipas, naglalaho at nawawala, kasabay nitong lilipas ang ating pangarap, pag-asa, at dahilan kung bakit tayo nagsisikap sa buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, "Tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na ang mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang salinlahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay fleeting. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection, siguro magandang tingnan natin at suriin natin yung ating sarili. Kanino ka ba kumakapit? Saan ka ba kumakapit? Sa mga bagay na lumilipas, naglalaho, nawawala. Kung alam mong lahat ng ito'y lilipas, kahit yung mahal sa buhay natin lilipas, kahit tayo lilipas, lahat sa mundo ay lumilipas. Kung alam mo ito, kung aware ka dito at tanggap mo ang katotohanan ito, bakit inilalagay natin ang ating tiwala, ang ating pag-asa sa mga bagay na ito na lumilipas? Kahit yung panahon, nag-iiba-iba, nagbabago-bago. Sa ibang bansa, merong winter, and then suddenly, magiging spring, and then summer, and then fall. Nag-iiba-iba yung times and seasons. Dito sa ating bansa, minsan hindi na natin maintindihan yung panahon. Yung dapat sana'y rainy season, napakainit. Yung dapat sana'y sunny, umuulan. Meron na ngayong tinatawag na climate change. Actually, hindi na climate change, kundi climate emergency. Yung dating disyerto sa Saudi Arabia, nagyeyelo na. Inulan na ng yelo. At yung Antarctica na dapat ay balot ng yelo, nagkakaroon na ng kulay green. Ibig sabihin, natutunaw na ang yelo at tinutubuan na ng halaman. Ito'y dahil sa, siyempre, pagkawasak, pagkasira ng kalikasan. Ito'y isa ng alarm sa ating lahat na sobra na ang pagkasira na ginagawa ng sangkatauhan. Lahat ay lumilipas. Hindi natin alam kung ilang taon na lang ang itatagal ng sangkatauhan. Dahil kapag patuloy na mawawasak at masisira ang mundo, mawawasak at masisira din ang sangkatauhan. But this is a reality na lahat ay lilipas, lahat maglalaho, lahat mawawala. Pero hindi ibig sabihin, hayaan na lang natin. Huwag na nating isipin yung next generation. Hindi ho. Dapat meron pa rin tayong ginagawa to preserve yung ating kalikasan para sa future generation. Bagamat iniisip natin na tayo lilipas, huwag nating isipin yung puro sarili lang natin. Mawawalan na tayo ng pakialam sa iba. Dahil ito yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon na huwag nating ilagay ang ating tiwala, ang ating pag-asa sa mga bagay na lumilipas. Dahil the more na insecure tayo, the more na inilalagay natin yung tiwala natin sa mga fleeting things, sa mga passing things, the more na magiging insecure tayo at maghahanap tayo
ng self-preservation and self-protection na puro sarili na lang ang iniisip, kaya nagiging makasarili tayo. Nawawalan tayo ng pakialam sa iba. At dahil sa pagkamakasarili, sa pag-iisip ng sarili, marami tayong nasisira at nawawasak. Hindi lang buhay ng ibang tao, kundi maging ang buhay ng mundo. Kaya napakahalaga na lumabas tayo sa ating sarili at ilagay natin ang ating buong tiwala sa Diyos. At ito naman yung sinasabi sa ating ebanghelyo. Ang lahat ay lilipas, maglalaho at mawawala. Subalit may mananatili. If everything is passing and fleeting, there is something that remains. At ano yun? Ang Diyos at ang kanyang salita, si Jesus. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga. Kung gusto nating ayusin yung buhay natin, kumapit tayo sa sigurado. Kumapit tayo sa hindi nagbabago, hindi lumilipas, hindi maglalaho, hindi mawawala. At ano yun? Ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos. Kaya nga, ang tuloy-tuloy na pagkasira at pagkawasak ng daigdig dahil sa materialismo, sa konsumerismo, sa hedonismo, ay nagpapakita ng malayong katayuan ng sangkatauhan sa Diyos, na ang tao ay lumalayo sa Diyos. At habang lumalayo tayo sa Diyos, habang tayo ay nagdidistansya sa Kanya at kumakapit tayo sa material na bagay, lalo namang lumalalim ang kawalang kahulugan, kawalang kasiyahan, ang kawalang kaganapan ng buhay. At kapag nalagay tayo sa ganung sitwasyon, mas lalong lumalalim yung ating kawalang kahulugan ng buhay. Lumalalim ang pagkamakasarili at lumalawak ang pagkasira ng buhay, ng mundo, ng ating pagkatao. Kaya nga, mahalagang paalala ito na sinasabi ng ating Panginoon. Ilagay ang ating sarili, ang ating puso, ang ating diwa, ang ating pagkatao sa hindi lumilipas, naglalahot, nawawala, ang Diyos. Ibig sabihin, ibalik natin ang Diyos sa buhay natin. Ibalik natin ang Diyos sa sentro ng buhay natin. At kapag naibalik natin siya, mayroon tayong panghahawakang matibay na sa kabila ng pabago-bago, sa kabila ng lumilipas, naglalahot na wawalang realidad, mananatili tayong matibay at matatag. Hindi makasarili, kundi maka-Diyos at nakasentro sa kapwa ang buhay. Maka-Diyos, makatao, makakalikasan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming kumapit sa iyo at gawin kang sentro ng buhay namin upang kami ay manatiling matibay at matatag sa naglalaho, nawawala at lumilipas na mundo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya
at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.